Let us open our Bible on Psalms 97, verse 11. Praise the Lord. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Hallelujah. Napaka-importante na tayo po ay maging righteous at maging upright. At kailan po ito mangyayari sa buhay natin? Sa pamamagitan lamang ng isang ehemplo upang tayo maging righteous. Yung sinabi doon, by one man's obedience, many become righteous. Bakit maging righteous? Sa pamamagitan ng isang tao na yan, na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit maraming maging righteous? Dahil siya sumunod sa Diyos. At ang sinunod niya na Diyos is righteous. So tayo, pag tayo naniwala sa ating Panginoong Hesukristo at sumunod din tayo sa Kanya without fail, righteous na rin tayo. Kaya nga sabi ni Paul, follow me as I follow the Lord. Sabi ni Paul, I have fought a good fight of faith. I have finished the course, and there is a crown laid for me. And not only unto me, but unto all those who love His appearing. So, kung sino yung sinusunod natin, ganon din tayo. O kaya, ang magiging righteous at magiging upright, it is through our Lord Jesus Christ. Ano ang benefits? Light is sown. Pag sinabing light is sown, pag sinabing natanim, magsimula yan sa isang seed. Pag natanim yan, magsimula yan sa maliit. Palaki yan ng palaki. Parang yung parable ng mustard seed. Ang kaharian ng Diyos ay katulad sa isang mustard seed na pinakamaliit, isa sa pinakamaliit na seed sa mundong ito. Subalit pag yan ay naitanim, tutubo ito. Lalaki ito. Malaking kahoy ito. Napakalabong nito. It's growing. So ang liwanag na itinatanim sa mga righteous at para sa mga upright, it's growing. It's going greater. Kaya nga the law of salvation, the law of righteousness and salvation, it's going upward way. Unlimited. If the universe, nung una, ang akala ng mga scientists which they search the atmosphere or the heavenly bodies, yung isang Milky Way or galaxy, they thought that is the entire universe. Nung na-discover nila farther and farther yung kanilang na-explore sa universe, yung pala, galaxy is just one of million galaxies. And until now, they are exploring the universe non-stop because they cannot reach the entire measurement. Yan ang liwanag na itinatanim niya sa mga righteous. It's unlimited. It's growing and growing and growing and growing to eternity. Grabe, hindi basta-basta. Kaya pagsikapan natin sumunod sa ating Panginoong Hesukristo because that is the only way to become righteous person. That is the only way to be upright person. Kaya nga sinasabi dyan, it is appointed unto man once to die, after this the judgment, but they which look for him shall appear in the second time without sin unto salvation. Diyan lamang kay Lord Jesus tayo tititik. So, pag nagsimula ka
sa pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesus Kristo, that's the time God lighted you. That's the time you started being lighted. Nagliwanag ka na. Ay bakit pala noon, Pastor? Hindi pa ako nakakilala, hindi pa ako sumusunod kay Kristo. Spiritually, you have no light. Spiritually, you are dark. Spiritually, you are walking in the midst of darkness. Kailan na lighted ka? Kailan na nailawan ka? When you started to believe Christ and turn away from your sins and follow Jesus Christ. That was the time God did light you. Yan yung panahon na inilawan ka ng Diyos. Basahin natin. Psalms 18:28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Tingnan mo. For thou wilt light my candle. Inilawan mo ang aking kandila. When you started to believe and follow Christ. Jesus said, I am the light of this world. He that followeth me will never walk in darkness, but shall have the light of life. Doon pa nagsimula yung liwanag sa buhay mo. The Lord my God will enlighten my darkness. Bakit? Instead of going to hell, going to eternal glory of God. Instead of going to iniquity continuously until you die, you are going to the holiness and righteousness and perfection that will lead you to eternal glory. So, niliwanagan niya yung ating kadiliman. Yung buhay natin, it is being enlightened. Hallelujah. Napakaganda talaga. At ano pa? If in case sa buhay natin may mga pagsubok, may mga tukso, normal lang yan. Sinabi na yan ng Diyos, God trieth the righteous. And God will not give us trials, temptation above that we able. Nandyan lang yan ang Diyos. Nakatingin lang yan sa atin. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, hindi yan maghiwalay sa atin. Huwag ka lang humiwalay sa Kanya. Anong gagawin ng Diyos in times like that? Basa. Psalms 112 verse 4. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Okay. So minsan, nagbiyahe kami ni Pastora Emma, Pastora Joy, kagabi, going to Ibungko para mag-render ng service doon sa wake ni Sister Vanji. Yeah, I'm very much sorry. Nagbiyahe kami kagabi. Meron kaming nasundan na tao na lumalakad sa road, sa tabi. Nahawak niya yung motor, single motor. Sabi ni Pastora Emma at saka ni Pastora Joy, ano nangyari dyan? Ako, nakarelate ako niyan. Tsaka si Pastora Joy, afterwards, nakarelate din siya. Ay, Pastora M, malamang naubusan niya ng gasolina. Experience namin yan ng aking husband. Nung pinahiram pa kami ng motor. Wala akong sariling motor noon. Pinahiram. So yun ang gamit namin. Hindi ko na-monitor na naubusan ng gasolina yung tangke. Pag akyat namin dyan sa Venice Hotel, namatay yung motor. Kahit anong crank, kahit anong start ko, ayaw na. Ubos ang gasolina. Ranasan namin yan, maglakad dyan sa Venice paakyat.
Dahil sa hirap pa ng buhay, nagsimula sa pinakamahirap na buhay. Hindi basta-basta. Pero anong sinabi dyan? Unto the upright there ariseth light in darkness. Sa kahirapan ng kalagayan ng mga anak ng Diyos, meron pa ring liwanag na magsibol. Meron pa ring liwanag na mag-alis sa dilim. Ibig sabihin yan, meron pa ring pagpapala na mag-alis sa kasalatan o kawalan. Tingnan mo, kaya masarap mamuhay na upright, matamis, nandito lang pala ang buhay na mapalad, buhay na matiwasay, buhay na mapayapa, na hindi kayang bilhin at hindi kayang ibigay ng mundo. Pag upright ka at lumiwanag na yung kadiliman mo, hindi ka pwede na naging matakaw ka, naging mayabang ka. Hindi, sinabi dito, He is gracious. Gracious pa rin sila. Full of compassion pa rin sila. And righteous pa rin, hindi natitinag sa mga blessings na nag-arise sa dilim ng kanilang kalagayan. Alam nyo, may mga tao ba yan na pag magpunta na ng Amerika, puputulin na nila yung komunikasyon nila sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Akala mo, hihingian sila ng pera. Naging madamot na. Hindi mo na sila makontak, hindi mo na sila ma-reach. Kasi rich na raw sila doon sa Amerika. Ang dami kong narinig na kasaysayan na gano'n. Ay, si uncle, ay, si auntie, pumunta ng Amerika. Nung nagsimula pa sila doon, ang sarap ng kanilang komunikasyon sa amin. Nung nabalitaan namin, umangat na yung buhay, pinoto lahat ang komunikasyon sa amin, hindi na mahagilap. Imbis lumiwanag na yung kadiliman nila, anong nangyari? Hindi na gracious. Kubitsos na, hindi na magtulong. Wala nang awa. Na alam naman nila yung pamilya nila dito, naghihikahos, naghihirap, hindi na mag-communicate. Parang takot. Minsan, akala nila, mahirap pa rin yung pamilya nila dito sa Pilipinas, ayaw pa rin mag-communicate. Hindi nila alam, mas mayaman pa pala yung pamilya nila dito kaysa sa kanila. Yung utak na Kaya, maganda maging upright. Maging matuwid tayo. Kasi kahit miliwanag na dumating sa kadiliman, o wala na yung kadiliman, yung kasalatan, kahirapan sa buhay, still gracious ka pa rin. Makakommunicate pa rin sila sa iyo. Makahingi pa rin sila sa iyo ng pabor. Makahingi pa rin sila ng serbisyo sa iyo. Compassion. Minsan may mga action ka pa rin na without their request, ikaw na ang kusa na nag-voluntary. Ikaw na ang kusa na gumagawa ng kapakanan at pagtulong sa kanila. And righteous, hindi ka na magbabago sa iyong obedience dyan sa Diyos. Kaya, be upright. Praise the Lord. Ano pang blessing, ano pang meron tayo pag nandyan tayo sa righteousness? Basa. Job 22 verse 28. Praise the Lord. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Yan. Totoo ba ito? Noon, I never decree. Anong decree? You command. You say something that will happen. That is decree. I never decree before such thing. I don't have any idea na meron pala tayong karapatan at meron pala tayong tawag nito, privilege na mag-decree ng mga bagay at mangyayari. Naranasan ko talaga yan. Ilang taon ako sa ministry, from Manila, 3 years. Dating dito sa Pilipinas, sa Davao since 1990 hanggang palagay na lang natin 94, lipat kami dyan sa Matina. Ilang taon pa. Kailan lang ako nag-decree ng isang bagay na nangyari din. Yung nandoon ako sa Biangan,
Sinigawan ako doon, hoy! Patuga-tuga o krusada, wala kang sariling sasakyan. Doon ako na-push ba, napilitan. Pag uwi dito sa pulpito dyan, sa sanctuary, lumuhod ako sa harapan sa mercy seat ni Jesus. Umiyak talaga ako, Lord Jesus, hindi man siguro masama, hindi man siguro karnal, hindi man siguro materialistic kung hihingi ako sa iyo ng sasakyan kasi gagamitin ko ito sa iyong gawain. Bahala na bulok, Lord, basta 4 ang gulong, sasakyan, 4 wheels. Doon pa ako nag-decree ng ganon. Nangyari. Praise the Lord. Thou shalt also decree a thing. Itong lupa na dito, di ba gidecree natin, natin to? I-proclaim natin ito from the mouth of God through revelation. Then we follow after what He promised to us. We also declare. Nangyari yan. And it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Lalo pa niyang liliwanagan yung ating landas. Kung sa music signs or music instructions, crescendo. Pag sinabing crescendo, from small, from yung mahina ang boses, pa ganun yan. So nagsimula tayo sa maliit, pag upright ka, righteous ka, sumunod ka kay Kristo, paunti-unti yan. Yan yung law of righteousness and law of salvation, upward way, unlimited yan. Mangyayari yan. Basahin pa natin anong sinabi. Pakibasa po. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yan. Ang landas ng mga ganap, katulad sa isang nagniningning na liwanag, na magliliwanag ito more and more unto the perfect day, hanggang marating mo yung maximum or perfect day ng pag-avail mo ng first resurrection, i-meet mo si Jesus Christ and you will be forever with Him. O ma-avail mo yung kung buhay ka, yung rapture, in a twinkling of an eye, you will be changed. That is the perfect day. The perfect day of the reckoning of your salvation. And you will be ever with the Lord. And whatever events you may join our Lord Jesus Christ, either millennial reign of Christ in the world, final judgment, nandiyan ka kasama niya. Kaya nga sabi dyan, you will be judging angels, then until endless. Perfect day. Kaya salamat tayo sa Diyos. Dahil yung ebanghelyo ating natanggap, hindi tayo nag-alinlangan, hindi natin pinursake, hindi natin gineglect. Ang liwanag talaga nag-shine sa atin. Basa pa. Isaiah 60, 1 and 2. Praise the Lord. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Yes, arise and shine. Arise and shine. Bumangon ka at lumiwanag ka. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumilang sa iyo. This is the righteousness of God. This is the holiness of God. This is the glory of God na dumating sa buhay mo. Tingnan mo ang mundo na babalot ng kadiliman. Super kadiliman, gross darkness. The people. Ayan na nag-preach kagabi doon sa Patay. Lumabas yung Galatians 5:19 to 21. Gusto niyong malaman ang mga gawa na makapaimpyerno? Sabi ko sa kanila, dapat nating malaman yan para wag nating gawin at hindi tayo maimpyerno.
Tingnan mo yung Davao Light o any power corporation. Pag meron silang substation sa isang lugar, nakakoral yan. Nakalagay doon, warning or caution. This is high voltage area. Do not get near. Huwag kang lumapit. It must be 50 meters away. You might be electrocuted because this is high voltage. Ganon din sa gawa ng mga kaimpyerno. This is eternal suffering, eternal fire. Palayo kayo dito. Huwag kayo lumapit sa mga gawa na ito. Adi, isa-isa. Una, adultery, fornication, lasciviousness, envy, inggit, murder, drunkenness, wild parties, wrath, anger. O tinan mo si Sister Bunya or Sister Banji yung namatay. Tinawag niya lahat kapatid niya kasi nagkaroon sila ng banggayan awayan sa Facebook. Nagpo-post-post yung mga kapatid niya, si ate ganito, ganyan. O di nag-awayan sila sa Facebook ngayon, nagsama ang loob, hindi na magbisita ang isa't isa, hindi na magpansinan, wala nang imikan. Kasi nagkaroon na ng hatred. Nabigyan ng Word of God. Bago siya namatay, ilang beses niyang tinawag lahat kapatid. Mga kapatid, punta muna kayo dito sa aking higaan dito sa ospital. Pagdating, anong sabi niya? Patawarin niyo ako, ano man ang aking pagkakasala sa inyo. Patawarin niyo ako. Let me hug you. Please, I will hug you. I will kiss you. Please hug me. Please kiss me. Gusto niya siya mag-hug at mag-kiss sa kanila. Gusto niya rin na i-kiss siya at i-hug siya. Ilang beses yun. Kasi alam niya na maimpyerno siya pag kinimkim niya yung hatred. Gusto niyang lumayo sa impyerno. Get out from that feeling. Get out from that mentality that will drag you to eternal punishment. Lagutan siya ng hininga, clear na. Praise the Lord. Wala na. At hindi lang natin gagawin yan in the point of death. Ngayon, gawin natin yan para walang hadlang. Anytime babalik ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo mga anak ng Diyos, kusa na tayong sumunod sa mga nakasulat dito sa banal na salita. Kusa tayong sumunod para liliwanag ka. Para yung kadiliman na paharang-harang sa buhay mo, mawaksi yan. Ano mawaksi? Mag-disappear yan. Kusa ka ng sumunod. Voluntarily, willingly, not grudgingly, not in necessity. Kusa tayong sumunod. Basahin natin. Bakit? Isaiah 62 verse 1. Praise the Lord. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. Yan, alang-alang sa Zion, hindi ako mapakali, hindi ako magtahimik, hindi ako mapayapa. Alang-alang sa Jerusalem, hindi ako magpahinga, hindi ako matulog. Hanggang ang katuwiran, go forth. Katulad sa isang liwanag, brightness, hanggang ang salvation thereof, katulad sa isang lampara na umiilaw. Yan. Huwag kang mapakali hanggang righteousness maipakita mo, hanggang yung tinatawag na righteousness, yan ay mapahayag mo, yung kaligtasan mapahayag mo. Huwag kang mapakali. Praise the Lord. Ganon ang ating dapat maging kaisipan sa buhay po natin. Ngayon, yung maximum light na ating raranasin, hindi dito sa mundo. Yung light na naranasan natin dito, minimal light lang yan. Maliit lang yan. Ang pinaka-maximum light na doon wala nang
kadiliman. Basahin natin. Revelation 21 verse 23. Praise the Lord. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Yes, if you are with Him in His presence, in His kingdom, you will be ever with the Lord. No more night there, no more darkness there. That is the maximum light to be with God in His kingdom. Forever na yan. Kaya nga the law of salvation, the law of righteousness is going you upward way until you settle up into the kingdom of heaven. But the law of sin and the law of death will bring you down, 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 till you settle down there in the lowest hell. And that is eternal, forever darkness. Kaya, ginawa kong example si Sister Bonya o Sister Banji. Ito si Sister Banji, magdala man ako ng trompa. Itapat ko sa tainga niya, magsigaw ako. Hindi na yan mag-response. She could no longer hear me. Hindi na yan makarinig. Patay na yan. Hindi na yan iiyak. Pero when she was in the point of death and still breathing, kausapin mo, maglabas lang yung luha because she could hear it. She could hear you the moment you speak to her. Buhay pa eh. Kahit naghihingalo na. The last sense will be left na mawala sa tao bago mamatay. Hearing. Pero ito patay na, wala na. Kahit pa nung gawin natin, kahit ilang wattage na sound system gamitin ko, wala na makarinig. Kaya tayo, habang buhay tayo, makinig tayo. Kasi pagpatay na tayo, wala ng hearing, wala ng activity, wala ng work. Kaya ngayon pa lang, huwag mong patigasin ang puso mo. Lumapit ka na sa Diyos para liliwanagan ng Diyos yung buhay mo. At liliwanag ka rin sa mundong ito na puno ng kadiliman, gross darkness ang sinabi dyan. Pag sinabing gross, that is the maximum total of evil nandito na sa mundong ito. Liliwanag ka doon. Liliwanag tayo sa kanila. Praise the Lord. At ano pa? Mamaya doon sa kaharian ng Diyos. Anong meron doon? Bas pa. Revelation 22 verse 5. Praise the Lord. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Yeah, wala na. Wala nang kadiliman doon. At magkahari ka na kasama ni Kristo. Bakit? If we suffer with Christ, we shall also reign with Him. Naalaala ko yung tinukso ako ng babae na batang-bata pa ako, batang-bata pa rin. Aywan ko kung kalibel kami ng edad, pero sa tingin ko, mas ahid yun sa akin ng 3 years siguro kasi professional na eh. Grabe yung tukso na yun. Mabuti na lang naalala ko yung verse, kung magtiis ka kasama ni Kristo, maghari ka kasama niya. O di hindi ko sinunod yung aggressiveness ko sa laman ko para patulan yung tukso na yun. Tiniis ko talaga, pinigil ko, tumalikod na lang ako. O yan ang ganong kahalagahan. Gusto mong maghari kasama ni Kristo sa kanyang kaharian? Magtiis ka sa laman. At ang pagtitiis na yan, till death, dalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Hindi kay minsan lang, hindi kay gana-gana lang, hindi. Dalhin natin yan. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Yung mensahe dito last Wednesday, let no man take thy crown. Walang tao nakakaagaw ng crown of life na yan. So, wala nang gabi. Praise the Lord. You will reign with Him forever and ever if we suffer. Minsan, ang tao, ang sarap maghiganti, ang sarap magbalos, ay tiisin mo yan. Praise the Lord. Tiisin mo. Pag
kiliti ka ng dyablo na gagawa ng masama, avoid. Huwag mo na siyang bigyan pa ng tsansa na ano pa sa iyo. Come out from among it. Get out, Satan. Get away. Get out of my way. God put me His way. I love it. I walk on it. I will remain in it until my death. Ganon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag mong pakundanganan yung ating damdamin na makalaman. Bakit? Paglaman ang ating laging inaatupag, balisa tayo sa laman na hindi natin matake na hindi ito makaganti, hindi ito maka-enjoy, ay nako. Ang kasabihan dyan, pag pinulfill mo yung laman mo, lahat na yan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ayaw mo magpakumbaba, ayaw mo maisahan. Tapos tukso-tuksuin ka pa ni Taning, oy, huwag ka masyadong magpakumbaba, aapihin ka ng tao. Minsan ipakita mo naman yung gilas mo para malaman ng buong mundo na hindi ka pwedeng api-apiin. Ikaw rin, na-convince ka rin, hindi mo tiningnan si Jesus. Si Jesus ang ginawa sa kanya, He never retaliated until His death. Follow Jesus. Praise the Lord. Huwag kang ng mga advices ng mga ungodly na yan. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Dito tayo mag-delight sa gawa ni Kristo Jesus. Sunod lang kay Lord Jesus Christ. Calm ka lang, kalmado ka lang. Ibigay mo lahat sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kasi pag yung laman mo ang lagi mong atupagin, hindi mo na mapigilan yan, gagawa talaga ito ng kanyang gusto. Para kang nagtanim sa laman. Nagtanim ka talaga sa laman, hindi kay parang nagtanim. Nagtanim ka sa laman. Ano nga anihin mo? Basahin natin. Last verse, Galatians 6:8. Praise the Lord. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yan. Pag ikaw ay nagtanim sa laman, aani ka ng kabulukan. Mabubulok ka doon sa impyerno na wala namang kabulukan. Subalit ang nagtatanim sa Espiritu, aani ng buhay na walang hanggan. Anong magtanim? Magtanim, gumawa ka. Pag ginawa mo ayon sa laman, pinulfill mo yung laman mo, yung Galatians 5:19 hanggang 21, kasama na yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Wala. You will perish together with the world. But whosoever do the will of God abideth forever. What is the will of God? Follow the rules. Follow the commandments. Follow the statutes. Follow Christ. Because only Christ that is able to obey God. Sundin natin ang ating Panginoong Kristo. Aani ka ng buhay na walang hanggan. Yan. Aani ka ng liwanag pag nagtanim ka sa Espiritu. Aani ka rin ng kadiliman pag nagtanim ka sa laman. Kaya, therefore, lahat mga anak ng Diyos, be righteous through Jesus Christ. Be upright in heart through our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Huwag ka nang humirit. Huwag na tayong mag-irit. Wasting time lang yan. Hindi natin yan mapakinabangan. Hindi yan maghatid sa atin sa kabutihan. May nagsabi sa akin, totoo pala dyan sa Amerika, time is gold. Bawal doon walang trabaho. Bawal doon nakatunganga. Kasi lahat babayaran mo doon. Oh, I met somebody in Canada. Flight namin ng kasama ko sa buhay ko, Pastora Joy. Nakatabi ako ng mag-asawa rin. Nagkwento sila sa buhay nila sa Vancouver. Sir, sabi ko, kumusta ka na? Sir, kumusta ka na? Ma'am, kumusta kayo? Okay lang, magbakasyon kami sa Manila, Pilipinas. Mabuti pa kayo, sir. Bakasyon kayo, sir. Sabi ko sa kanila, ay, hindi mo ba alam? 8 years bago pa kami nakabakasyon. Bakit, sir?
Ang hirap kaya maghanap ng pera sa Canada. Lahat bayad ka insurance, bayad ka bahay, bayad ka sasakyan, pagkain, mahal. Kaya ako, sir, 3 ang job ko. Maglagnat lang ako ng isang araw, maka-absent ako. Ang laki na kaya nga, time is gold. Now, natin spiritual aspect. Huwag mong hayaan ang time na hindi ka maglakad sa Espiritu. Obedience ba? Gold yan. Mahalaga yan. May profit yan. Meron niyang tinatawag na equivalent or consequence na mabuti. Time is gold. Hindi ang dami ng oras lumabay. Anong lumabay? Lumipas. Wala ka pang action. Hindi ka pa huminto sa paglakad sa laman. Tanim ka pa rin ang tanim ng laman. Hindi mo alam, aanihin mo yung kabulukan. O gamitin natin, redeem the time. Time is gold. Pahala na. Magtanda tayo. Nandito tayo sa righteousness, uprightness, holiness, obedience to Christ. Gold yan. That is the only work of this world that will not be in vain. Praise the Lord. Eternal. Dito pa lang sa mundo, maranasan mo na yung light ng Diyos. How God bless you, how God help you, how God will make you to shine in this world. Kaya purihin ang Panginoon, light is sown for the righteous and gladness for the upright in heart. Malipayon ka. No? May nag sa akin, Pastor, pila na edad nimo? Sabi ko, hapit na ako mag-60 oy. Hala, Pastor, ay pagbakak ha. O nga naman ka magbakak ko. Sabi na ako, early 50s ka pa, Pastor. Ay, siguro, Pastor, tungod kinangalagad ka kay Jesus, malipayon ka pirmi. Tama agin na. Nagmalipayon ko pirmi, kay nalipay ko sa mga tao nga motuo kay Jesus, kay mo ni kalipay na ako nga makatabang ta sa atong kapwa. Makabata din ang magmalipayon ka. No, nader yun. Gladness. Praise the Lord. Sa mga upright in heart. Mao na makapatiguang kanang kagulanan. Nya ang tanaw na ako siya, mas magulang pa nako. Noon sa kapagpangutanan ako sa edad, manghod man din ako. Ikaw ma'am, ilang taong ka ma'am? 53 ba yun? Ang hod man day taka ayo ta ka ma'am. Pagtanan nako sa iyang naong matured na kaayo. Nga later na ibaluan ako. Dakong problema. Bulag sa pana. Goal pirmi ang kinabuhi. Kulatado sa kagulanan. Tiguang jud kadayo. Muna kita, ayaw sige problema sa bana. Praise the Lord. Be happy. Na di mangunot ng atong agtang, di mangunot ng atong aping. Just do good. Just go on in our daily routine. Ay sigurado. Ma-erase na tanang mga wrinkles sa mga dagway nato. Pero sa tinuod lang baya, ay na lang gitag-expect nga, mubalik patas pagkabata. Lahi man itong mabalik sa pagkabata ang mga tiguang kay idayaper na, wanay ngipon, balik sa pagkabata, di nakabalo mo istorya, ragbata na. Ayaw na to. Kita, padulong tas maturity, ang importante, upright ta. Praise the Lord, kay di kita matiguang sa atong inner man. If this physical body is going to corruption, but the inner man renewed day by day. Hindi yan tatanda. So, be righteous, be upright. Fill your heart with gladness. Fill your life with the light of God. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.